Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Conqueror, isang pag-aaral mula sa Biblia. Ang larawan ng Diyos. Ang pariralang, larawan ng Diyos, ay makikita ng ilang beses sa aklat ng Genesis, Gen. 26 minuto pasado alauna -27, 5:1 -3, 9:6. Sa maraming aspeto, ang konseptong ito ang nagtatangi sa tao mula sa mga hayop at halaman. Ipinapaliwanag nito kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging tao. Itinataas din ito ang tao ng higit sa lahat ng iba pang nilalang sa lupa, at nagpapahiwatig ng ating pananagutan na pangalagaan at pamahalaan ng may kabutihan at katarungan ang iba pang nilikha ng Diyos. Kapag sinuri natin ang mga talatang tumutukoy sa larawan ng Diyos, Gen. 26 minuto pasado alauna -27, 5:1 -3, 9:6, makikita ang ilang mahahalagang katotohanan. Ang parirala ay walang pagkakaiba sa kasarian. Ito ay para sa tao lamang. Ang tao ay hindi lumalaki o unti-unting nagkakaroon ng larawan ng Diyos. Walang tinatawag na potensyal na larawan ng Diyos, at ang larawang ito ay hindi ibinibigay ng bahagya o unti-unti. Walang bahagi lamang ng larawan ng Diyos. Sa huli, itinuturo ng kasulatan na ang pagkakaroon ng larawan ng Diyos ay likas at pantay-pantay sa lahat ng tao, mula sa paglikha. Ito ang pangunahing bagay na nagtatangi sa tao mula sa lahat ng iba pang nilalang sa lupa. May iba't ibang paraan ng pag-unawa at pagpapaliwanag sa kahulugan ng larawan ng Diyos. Ang larawan ng Diyos bilang panlabas na anyo o hugis. Ang pananaw na ang larawan ng Diyos ay tumutukoy sa panlabas o nakikitang anyo ay hindi na gaanong tinatanggap ngayon. Ang pananaw na ito ay nakabatay sa, ang salitang Hebreo na Zelem ay ginamit din para sa mga Diyos-Diyosan noong panahong iyon, kaya't tila tumutukoy ito sa pisikal na anyo. Ang paggamit nito sa Genesis Kapitulo 1 versikulo 26 hanggang 27 ay kasama ang salitang Demit o kawangis, at sa Genesis Kapitulo 5 versikulo 3, ginamit ang parehong salita upang ilarawan na si Adan ay nagkaanak ng anak na lalaki ayon sa kanyang kawangis, bilang kanyang larawan, si Seth. Gayunpaman, hindi laging tumutukoy sa pisikal na bagay ang salitang Salem sa lumang tipan. Halimbawa, sa Awit Kapitulo 39 versikulo 6 ito ay anino, at sa Awit Kapitulo 73 versikulo 20 ay panaginip. Maaari rin itong gamitin sa makasagisag na paraan o tumukoy sa mga bagay na hindi nakikita o mga katangian. Kaya't malamang na ang ibig sabihin ng Zelem ay paglalarawan o kinatawan ng Diyos, hindi nangangahulugang ang Diyos mismo ay may pisikal na anyo. Bukod dito, ang pagsasama ng Zelem, larawan, at Demet, kawangis, ay hindi nangangahulugang ang isa ay nakabatay sa panlabas na anyo. At hindi laging magkasama ang dalawang salita, na nagpapakita na hindi sila lubos na magkatulad ang kahulugan. Ang larawan ng Diyos bilang kakayahang pisikal o pangkaisipan. Maaaring isipin na ang larawan ng Diyos ay ang mga kakayahan na tanging tao lamang ang mayroon, tulad ng talino, pag-iisip, damdamin, kalayaan sa pagpili, kamalayan, kakayahang makaramdam, o kakayahang makipag-usap. Ngunit ang pagtukoy sa larawan ng Diyos sa pamamagitan ng mga ito ay hindi matatag sa pagsusuri ng kasulatan, at nagdudulot din ng mga katanungan tungkol sa halaga ng buhay ng tao. Ang mga kakayahang ito ay hindi pantay-pantay sa lahat ng tao, at hindi laging naroon sa lahat ng yugto ng ating buhay. Bukod pa rito, may ilan sa mga ito na hindi tao lamang ang mayroon. Ang larawan ng Diyos bilang kakayahang espiritual. Ang mga kakayahang espiritual ay tumutukoy sa mga ugali o kakayahang nakatuon sa Diyos. Halimbawa ay ang paniniwala sa Diyos, pagnanais na makilala siya, panalangin, at pagkilala sa tama at mali. Ngunit tulad ng mga kakayahang pisikal o pangkaisipan, ang mga ito ay hindi rin pantay-pantay o laging naroon sa lahat ng tao at sa lahat ng yugto ng buhay. Ang larawan ng Diyos bilang kaluluwa o espiritu. Maaari ring isipin na ang larawan ng Diyos ay ang pagkakaroon ng kaluluwa o espiritu. Ang mga salitang naphesh at ruach, na madalas isalin bilang kaluluwa at espiritu, ay karaniwang tumutukoy sa kabuuan ng pagkatao. Dahil magkatulad ang gamit nito, hindi masasabi na ang isa ay pisikal at ang isa naman ay espiritual. Inilalarawan nito ang mga kakayahan ng tao bilang kabuuan ng katawan at buhay, at ginagamit din upang tukuyin ang sarili.
Sa pananaw ng lumang tipan, ang tao ay hindi magkahiwalay na katawan at kaluluwa, ito ay nagkakaisa. Kaya't patay na tao ay tinatawag pa ring naphesh, dahil ang pagkatao ay hindi hiwalay sa katawan. Gayunpaman, ginagamit din ang mga salitang ito para sa mga hayop Gen. Alauna 20-21, mangangatha 21 minuto pasado alas 3, dahil may buhay din ang mga ito. Ang tunay na kahulugan ng larawan ng Diyos. May isang pag-unawa na umaayon sa Genesis at nalulutas ang mga nasabing paghihirap. Minsan, ang pangukol na isinalin bilang, sa, ay maaari ring mga hulugang, bilang, na tumutukoy sa tungkulin o katayuan, nilikha ang tao bilang larawan ng Diyos. Ang tao ay nilikha upang maging kinatawan ng Diyos, tayo ang kumikilos para sa Kanya. Ayon sa pananaw na ito, ang larawan ng Diyos ay hindi isang katangian na nasa loob ng tao, ito ay kung ano tayo. Ang bawat tao, anuman ang yugto ng pag-unlad, ay kinatawan ng Diyos. Ang pagiging larawan ay hindi dumarating ng unti-unti o bahagya, at hindi rin nakabatay sa pisikal o espiritual na kakayahan, ito ay nakabatay sa katotohanang tayo ay nilikha ng Diyos bilang Kanyang larawan. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.